Hi guys! Good evening! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chu and Paula Avellino. And para nga po guys, sa gabing ito, ayan ang tatalakayin nga natin pag-uusapan ay ang trip. Ang trip nila Kim and Paolo. So, pag-usapan nga natin yan. And ang cute nilang dalawa, no? Sobra atake talaga. Sila Kim, lalo na si Kim Chu kasi hindi talaga ako sanay. Sobra. First time to for me. Ang cute-cute ni Kimi. But anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And ngayon nga, grabehan naman talaga. Nambubulaga sila Kim and Paolo. Atake! Grabe atake ni Kim. Grabehan nga yun. Ayan o. At napa-throwback pa nga ang mga fans. Ang cute ni Kimi. Tingnan niyo yung PBB days ni Kim Cho. Ang cute niya dyan. 16 years old. Pero parang hindi po ganun kalaki yung itinanda ni Kim. Nag-mature lang ng konti talaga yung mukha niya. Pero ganun pa rin. And 'di ba tama ako, tumataba nga si Kim Chu. Unti-unti siya tang tumataba. Oo, kapansin-pansin na rin talaga 'yan eh. At mas bagay nga talaga kay Kim Chu kasi mas nagiging baby face po siya. Bagay naman kay Kimi yung ano niya, yung skinny pero masyado siyang matured. Tingnan doon, maganda na super classy. Yung ganda nung pagkapayat ni Kim ay classy and elegant. Pero ewan ko ba kung bakit mas gusto ko yung chubby-chubby, cute-cute-cute lang na atake ni Kim Chu, ganon. Ang yayamanin, ang klase, ang elegant tingnan ni Kimi pag masyadong skinny talaga. Yes po. Bata pa rin siya tingnan, pero masyadong ang klase na parang ang hirap ng abutin, ganun yung atake. Kaya parang mas gusto ko yung ano niya, chubby-chubby era, ganyan, ang cute-cute, talagang parang bata, 16 years old, ganyan. Ewan ko kung ako lang. Anyway, napa-throwback na nga lang din po lahat-lahat. Di pag-usapan na rin nga natin about sa yung ini-issue kay Kim Chu. Yung sa ilong niya na retokada daw. Ayan, tingnan niyo. Oh, wala pong pinagkaiba. Nose ni Kimi before and nose niya ngayon. It's just that ano lang talaga si Kim Chu. Nose line is life. Ganun. At the same time, pag pumayat kasi talaga, mas kapansin-pansin yung parang mas batangos tingnan talaga. Tapos pag tumataba, parang nahihinat din yung ilong. Ganun talaga yung atake. So, medyo chubby kasi si Kimi before dito. And bata pa nga siya dyan, 16 years old. Guys, wala pa talaga sa adulting. Nag-ano talaga, nag-glow up pa si Kim Chu, nagbago pa yung mga features niya, parte yan ng glow up. And ayun, yung nakikita ko dito kay Kim Chu, walang halong chemical. Pure na pure si Kim. And guys, kung nanonood kayo ng Showtime, di ba, lalo sa mga bashers, hi there, hello. Welcome sa aking channel. Kung nakikinig na lang din kayo at lahat-lahat nandito na rin kayo, nanghihimasok kayo, di makinig na lang din po kayo sa sasabihin natin, Kung kayo po nanonood talaga ng Showtime, lagi rin naman kayo nakabantay sa buhay ni Kim Chu, di sana nakikita nyo kung paano naman niya lamutakin yung ilong niya. Lamutakin talaga yung term. Opo, talagang inaano niya yung ilong niya. So, paano nyo nasabi retokada si Kim Chu? Uy, napaka-natural naman po ng ganda ni Kimi. Natural, walang halong chemical. So, ayan, ha? Mayroon na pong throwback picture dyan si Kimi and yung nose niya parehas lang din. Minsan, depende sa angle, depende sa weight ni Kimi. Ayan. So, yun. Masasabi natin. Anyway,
Sabi nga, napakomment nga si Kim Chiu kasi nagto-throwback na ang mga fans. Parang na-miss din niya ata yung kanya pong teens. Yung kanyang pace ng buhay that time. So, ayan, tuwan-tuwa rin si Kim Chiu. Sarap din naman talagang balikan yung mga kabataan natin, 'di ba? Kabataan natin. O, 'di ba? Ayan po. Ang Chinese cutie ng Cebu, Kimi, no change talaga. Just upgrades. From pretty to prettier. Totoo naman talaga, 'di ba? Hashtag Kimchu. So, ayan nga nung nakaraan, 'di ba napansin nga natin yung hair ni Paulo, nagpagupit siya. Opo, nagpagupit po siya. So, ayan, kapansin-pansin yung hair ni Paulo. Sabi ko nga parang may pinaghahandaan si Pau. Iba yung hairstyle niya ngayon. Then ngayon si Kimi naman po nagpa-short hair. Grabe, di ko pa nakikita talaga na short hair si Kimi. Kailan kaya niya yun ipiflex? Mala Barbie Portesa, ganon. Ganon ba talaga kaikli yung buhok ni Kim Chun or hindi naman ganon kaiklian? Ano kasi si Kim, hindi pa ganon talaga ka-chubby. Bagay po yung mga short hair talaga sa medyo chubby-chubby. Tingnan natin. Excited ako makita yung look ni Kim Chiu. So, dito may tali pa yung buhok niya. Ano po, atake tong si Kim Chiu. May pasabog. Grabe naman nga yun. May bagong pakulo. Shock yung mga tao eh. Binulaga pa naman. Anyway, sabi dito ni Madam Marisa Enderio, maganda rin gabi. Tama ka dyan, Gandara. Hindi po pwedeng buwagin ang Kimpao. Dahil yun na talaga ang katotohanan sa lahat at sila na. Kahit anong gawin ng bashers, ignore na yan sa Kimpao. Hindi nila pwedeng sirain ang dalawa. Yung kay Gerald, nakikisakay lamang yan sa pangalan ni Kimi para sumikat siya muli. Wala nang magawa yung mga Gerald fans dahil Kimpao na. Kung tapos, dapat tapos ng lahat. At wala nang balikan. Di sobrang babaero yan. Di ba sobrang babaero yan si Gerald? At kinarma na rin siya sa ginawa niya dati kay Kim. Pati friend, nagkarelasyon. Andaw? Okay pa siya. Hindi na nahiya sa sarili niya. Okay, alam ko na to. FO na ba silang dalawa ni M? Si Kimi? Parang hindi naman FO. Siguro may sarili-sariling buhay na kasi sila ngayon. Balita ko kasi ng wedding, hindi rin po invited si Kim Chiu. So, siguro naman hindi naman FO. Wala namang bitterness siguro sa isa't isa. But, may kanya-kanya na lang buhay and priorities siguro ngayon. Anyway, sabi naman dito ni Luwalhati Tenedero, maganda ring gabi, shout out. Doon natin masusubukan si Paulo sa pagiging katapatan niya kay Kim pag na-partner na sa iba. Uy, may pates. May pates kay Paulo. Kinakailangan pa ba talaga? Well, for me, yes, kailangan din talaga mates. Pero ayaw kong ipilit yung sapilitang pagtetest. Kasi, siya, mas lalo lang tutulak nyo palayo yung tao. Parang mas maganda kung panahon mismo ang mag-test sa kanilang dalawa. Ayan. Hindi lang katapatan. Sa katatagan ng kanilang relasyon, ano man yung mga kanilang pagdadaan, maiging panahon na lamang po at si Lord na ang bahala doon. Pero ipipilit talaga natin, sige, para masubukan. I think masyadong pilit. And kapag masyadong pilit, ay nakakainis. At tayo mismo yung magtutulak talaga. Kaya wag na lang. Hayaan po natin. Hayaan natin ang tadhana. Hayaan natin ang panahon ang sumubok sa kanila.
kung saan man sila dalhin ang kanilang mga experience sa buhay. Ganyan naniniwala din naman ako na masyado na silang matanda talaga, hindi matured. Marami na silang pinagdaanan sa buhay. It's time to be serious in life. Ayan guys, anong inyong masasay patungkol dito? So hanggang dito lang muna aking update. Ano po? Kita-kits na lang tayo sa susunod ng chika. Maraming salamat.